Mga kapatid, happy Sabbath po sa inyo lahat. Praise the Lord. So, God is good all the time. Amen, mga kapatid. So, kamusta po ang ating buong sanglinggo? Sana mabuti kaysa dati. Yan. Amen? No, kasi napakabuti ng Panginoon sapagkat naisip ba natin na sa hirap ng buhay ngayon ay hindi pa dumating si Kristo. Pero binigyan pa tayo ng pagkakataon upang tayo'y magkasama at tayo'y magkaroon ng isa pang panibagong sabat. No? So, mga kapatid, bago po ako magsimula sa ating pag-aaral na gagawin, ang inyong pong maliit na lingkod ay humihiling na tayo po yumuko sa panalangin. Panginoon Diyos naming makapangyarihan sa lahat na nasa kaitaasan ng langit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito ng Sabat na iyong pinagpalat binasbasan para po sa bawat isa sa amin. Panginoon, kami po ngayon ay mag-aaral ng iyong dakilang salita. Panginoon, naway samahan niyo po kami sa aming gagawing pag-aaral at ipaunawa niyo po sa amin ang iyong hiwaga ng iyong kalooban, Panginoon, upang maging karagdagan ng aming pananampalataya at katatagan ng aming pananalig sa iyo hanggang sa iyong muling pagparito. Panginoon, itago mo po nawa ang inyo pong maliit na lingkod sa inyong likuran upang kayo lamang at ang marinig at makita ng iglesia na ito ng Noveleta, Panginoon. Kaya Panginoon, sa umagang ito ay tinatanggap po namin ang pagpapala, pag-ibig at kaawan po ninyo sa umagang ito ng Sabat sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo ay nagagalak po at nagpapasalamat sa inyo na muling nag-imbita sa akin sa iglesyang ito ng Noveleta. No? Ako po, mga kapatid, ay minsan nga sabi ko ako'y natatawa sapagkat nung una kong bumisita sa Noveleta ay English speaking ako. Kasi meron tayong foreigner at that time. No? But this morning, mga kapatid, ay straight na tayo no, sa Tagalog. Okay. So, ano po yung message natin ngayong umagang ito? Ito po ay nagbuhat sa Revelation chapter 14 verse 6. Let me read, mga kapatid. If you have a Bible, please follow my reading. Then I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of the judgment, of his judgment has come. Worship him who made heavens and the earth and the springs of water." So this is the message of the first angel, no? One of the three angels' message, mga kapatid. No? Ngayong umagang ito, ano ba ang connect nito sa ating panahon? Sa ating panahon, mga kapatid, nakita po natin sa ating Sabbath School lesson, no, sa ating pagkakabasa, in face value, binasa natin, work out your own salvation. Ay kamukha nga, mukhang masasabi nga natin na parang sinasabi sa atin ng Diyos na iligtas mo ang iyong sarili. Diba? So, kaya ba ng tao iligtas ang kanyang sarili? Yun po ang yun po ang tanong. Kaya bang iligtas ng tao ang kanyang sarili? Nowadays po kasi, mga kapatid, may mga ilang kapatiran tayong nalilihis sa turo ng ating propetisa na si Ellen White, mga kapatid. No? So, ito po, babasahin ko po yung quote galing kay Sister White, no? Sabi diyan sa Review and Herald, April 1, 1890,
The message of justification by faith is the third angel's message in verity. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Though merong point sa Sabat, ang three angels' message, pero ang pinaka-central pillar and focus of the message is what? The righteousness by faith in Jesus Christ. No? So, ayan. So, yun yung three angels' message. Righteousness by faith alone in Jesus Christ. No? So, let me read, mga kapatid, yung ating introduction. The three angels' messages from climatic gospel proclamation before the second coming of Christ. Ngayon po yan, mga kapatid, sa kasalukuyan. At the core, the messages are not merely warnings, kasi lagi nating ini-emphasize yung Sunday Law. Diba? Noong nakaraan, may pinablish ang North American Division. Kumbaga, nagko-comment sila doon sa pagpopropose ng Sunday Law. Instead na makahikayat tayo ng mga outsiders, marami sa atin ang parabang excited sa Sunday Law. Handa na po ba kayo umakyat ng bundok? Sino handa na? Kung magkaroon ng Sunday Law ngayon, hindi tayo handa, di ba? So, minsan kasi, mga kapatid, naha-hype tayo masyado. Parang sa Nipah virus, yung Nipah virus, mga kapatid, 2 pa lang naman yung nai-infect eh. Pero yung mainstream media, pinalalaki niya. So, itong proposal ng Sunday Law, ang ginagawa ng ilan sa atin, nananakot tayo. Hoy, darating na Sunday Law, mag-Adventist ka na. Kaysa baka hikayat, nakakatakot mag-Adventist kasi magkaka-Sunday Law, mapapatay din pala ako. Okay? So these messages are final call to receive Christ's righteousness and to reject all false substitutes, mga kapatid. No? So, ang salvation, mga kapatid, according to the Bible, and Bible alone as the only standard of faith and practice, according to Ellen White, it is always be by grace alone. Ibig ba sabihin, Brother Denmar, dahil grace alone na, wala nang kautusan? Mali. Romans 3:31, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So, we have been saved by grace. And sabi diyan, through faith and not by the works of the law. Tanong, bakit naman sinabi ni Jesus, Brother Denmar, doon sa lalaking mayaman, kung gusto mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos. Kasi ang kulang doon sa lalaking mayaman ay sumunod kay Kristo. Nakita po ninyo na lahat ng options sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi ng lalaki, ano ang gagawin ko upang ako'y maligtas? Sabi niya, sundin mo ang mga utos. Anong utos? Ito, mga Adventist, magbilang tayo kung sino may kabisado ng 10 utos. Unang utos, huwag kang. Ikalawang utos, huwag mong paglingkuran. Pangatlo, huwag. Pangapat, ito, mahalaga to. Yan. Panglima, panganim, pangpito, pangwalo, pangsyam, pangsampu. Ang sabi ng lalaking mayaman, Lord, nagawa ko na lahat yan eh. Meron pa ba? Sabi niya, meron pa. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin.
Nagawa niya na yung kautusan. So kung tama yung sinabi ni Jesus na kung nais mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang utos. Eh, naingatan niya na yung utos. Bakit may ni-require pang isa na sumunod ka sa akin? Kasi pinakikita dito ni Jesus na hindi lahat ng sumusunod sa kautusan ay sumusunod sa Kanya. Parang ganito, hindi lahat ng nagkiklaim na Adventist maliligtas. Hindi po tayo iglesia ni Kristo na, kami lang maliligtas. O tapos makikita mo sila doon, no? Oh. Sa likod ng kanilang kapilya, makikita mo. Hmm? Oh. So, ang kaligtasan, mga kapatid, grace alone, by faith alone. Oh, baka sabihin na naman, Brother Denmar, paano yun James chapter 2? Kung by faith alone, ganito po yan mga kapatid. Dalawang magkaibang tanong ang sinasagot ni Paul and ni James. Gusto niyo po malaman? Ang tinatanong kay Paul, mga kapatid, paano maliligtas ang tao? Kay James, ang tanong na sinasagot ay, patunayan mo na tunay ang pananampalataya mo. Paano? Hindi sinasagot ni James kung paano maliligtas ang tao na faith and works, mali po yun. Ang tanong kay James, paano mo patutunayan yung kung tunay ang pananampalataya mo. So, dalawang magkaibang tanong. Kaya nga nag-post po ako sa Facebook nitong kahapon, sabi ko, we are saved, we are justified by faith alone, but the faith that justifies is never alone. Yan. No? So, hindi forke faith alone, wala kang free will. Ang ganda ng usapan nila kanina, gusto ko sumali eh. Yung free will, mga kapatid, ibinigay ng Diyos sa atin. So, sa Diyos pa rin galing. Tanong, kontrolado ba ng Diyos? Hindi. Hindi kontrolado ng Diyos, hindi ka gagawing robot ng Diyos. No? So, yung regalo, it's either tatanggapin mo o hindi. Okay. In Christ alone. Okay, kung ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing in Christ alone, hindi sa atin, kundi kay Kristo lamang. Alam niyo, may naalala akong kanta, mga kapatid. Yung kanta ni Jeremy Sanico, alam niyo, yung ang kaligtasan ay na kay Jesus lamang. Diba? Nandun sa kanyang lyrics, diba? Oh. In Christ alone. Okay. So, let's go to the first angel's message. Ano ang first angel's message, mga kapatid? The everlasting gospel. Wait lang, ano ba ang ibig sabihin ng gospel? Ang ibig sabihin ng gospel, mga kapatid, para po sa kaalaman ng ating karagdagan. Ang ibig sabihin po ng gospel, bagaman alam natin na ang gospel patungkol sa ating Panginoong Hesus. In my peripheral, mga kapatid, ang gospel is Jesus Christ Himself. Because He is the good news sa ating buhay. Amen? Okay. So, alam na natin ito, no, mga kapatid. Ang first angel's message is dala-dala ng angel, ang sabi, it is to be proclaimed to those who lives in the earth, to every nation, tribe, language, and people. Fear God and give Him glory because the hour of His judgment, ito yung investigative judgment, has come. Worship Him who made heavens, the earth, and the sea, and the springs of water. Ano ba ang ibig sabihin o kahulugan ng first angel's message?
Ito mga kapatid ang kahulugan yan. No? So ang kahulugan yan, ang unang angel ay hindi nagsimula sa utos. Tandaan mga kapatid, hindi niya ipinangaral ang utos muna. Marami kasi na nangangaral, utos muna. Naalala ko nung ako yung nagliliman, sabi nung isang pastor ng born again na nakausap ko, Brother, bakit pinangangaralan mo ko about Jesus Christ? Di ba dapat kayo mga Adventist, pagka kayo kumakatok sa bahay, ay dapat ang daladala ninyo, baboy, sabat, ikapo, 10 utos, di ba? Yun lagi dala eh. Pero bakit ang dala mo sa akin si Jesus Christ? Kasi mga kapatid, maliwanag, ang unang message ng angel is not about a law. It's not about a warning. It's about eternal gospel, mga kapatid. And this eternal gospel, it reveals the righteousness of God, mga kapatid. It is the righteousness of God. Samahan niyo po kong basahin itong Romans chapter 1. Kung meron po kayong Bible, basahin po natin. Romans chapter 1, verse 16 to 17, mga kapatid. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, ang ebanghelyo, ayon sa talatang ating binasa, ay ang righteousness of God o yung katwiran ng Diyos. Alam natin in 2 Corinthians chapter 5 verse 18, ang katwiran ng Diyos ay si Jesus. Kaya ang unang ipinapangaral natin, mga kapatid, si Jesus. Ano pa man ang ating biases doon sa ating doktrina, mga kapatid, ito lagi ang aking ipinapayo, lalo na sa ating mga kabataan, pagka tayo'y magmi-missionary or maglilayman, no, mga kapatid, ang ating ipapangaral na message, laging nag-uumpisa sa ating Panginoong Hesus, matatapos sa ating Panginoong Hesus. Siyang Alpha at Omega ng ating pananampalataya. No, the righteousness of God. And justification o yung pag-aaring ganap, mga kapatid, ay hindi nagmumula sa paggawa ng kautusan. Bakit? Ito, para interactive, mga kapatid. Sino sa inyo ang perpektong nakasunod ng kautusan? Di ba wala? Wala. Bakit? Ano sabi ni Apostol Pablo? Roma 3, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya, pag sinabi ng Biblia na, ang sabi ng Biblia, ang paglabag sa kautusan, siyam lang, matisod ka lang sa isa, kasalanan na lahat. So kung hindi tayo perpekto, makasalanan tayo. Tama? At dahil tayo makasalanan, ang sabi dito, justification comes apart from the works of the law kasi nga, walang nakasunod. Pero, ano ang naging resulta? Romans chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan o yung paglabag sa kautusan ay kamatayan. Diyan papasok ang ating Panginoong Hesus. Salvation is fully grounded
and Christ's substitutionary atonement. Ito, mga kapatid. Ano po ang ibig sabihin ng substitutionary atonement? Sa sanctuaryo, papasok ang punong saserdote. Ito. Sa tingin ko, alam nyo na, ano ang laman ng holy place? Ano-ano yung mga bagay na makikita natin sa holy place? Mm. Tama. Tama. Alam nyo ba na ang holy place, mga kapatid, o ang sanctuaryo, kabuuan ng sanctuaryo, ay bahay ng Diyos. Kaya sabi doon sa 1 Peter chapter 4 verse 17, ang judgment ay magsisimula sa bahay ng Diyos. Yes, ang interpretation niyan sa iglesia. But, if you see, mga kapatid, ang bahay ng Diyos ay ang mismong sanctuaryo. Bakit? Ito. May tinapay. Pag may bisita ka, ano unang pakakain? Tinapay. Di ba kanina, kami mga bisita, anong kinain? Pandesal. Di ba? Pandesal, di ba? Ano pa? Insenso. Yung insenso para saan? Pampabango ng bahay. Siyempre, bahay ng Diyos yun. Lalagyan niya ng pabango. Ano pa laman ng holy place? Candlestick, liwanag. Kailangan ng liwanag. Nakita po ninyo, bahay mismo ng Diyos ang sanctuaryo dahil ang punong saserdote, matagal siyang pumapasok sa sanctuaryo. At sa loob ng sanctuaryo, ito na nangyayari. Yung kakatayin na hayop, ang gagawin, mga kapatid, hindi mo na siya kakatayin, siyempre. Hindi mo na. Papatong muna sa kanya lahat ng kasalanan, at pagka pinatong sa kanya ang kasalanan, doon na ibubudbud ang kanyang dugo. Okay? So, kaya ang sabi, substitutionary atonement. Paano ang substitutionary atonement? Ang hayop hindi makasalanan. Kundi yung kasalanan, ang kasalanan ay bumalot lang sa kanya. Ang ating Panginoong Jesus ay sinless. Sinless siya. Wala siyang kasalanan. Romans 8:3, no, sabi doon, in the lives of the sinful flesh, hindi sinful nature. Wala pong sinful human nature ang Panginoong Jesus, kundi sinful flesh. Yung gaya ng tao na nauuhaw, namamatay, no, nauuhaw, napapagod, no? Yan. Pero ang sabi doon, nag-aanyo lamang. Nag-aanyo lamang sa larin. Hindi siya sa larin, pero nag-aanyo lamang. Parang ganito. Si Brother Romel, pagsusuotin ko siya ng costume ni Superman. Pero hindi naman siya si Superman, nag-anyo lang. Pero naka-dress siya Superman. Ganon din ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Apostol Pablo, si Kristo ay nag-anyong tao. Niyakap niya, mga kapatid, yung sinful flesh. Pero yung sinful nature natin, hindi. Okay? So, yun ang pagkakaiba, no? So, si Kristo, para tayo maligtas, dinala niya ang ating kasalanan. Diyan papasok ang Lamb of God who takes away the sins of the world. Di ba? Kinakanta pa nga sa Katoliko yan eh. Di ba? Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy,
Have mercy. Ha? Oh. Dahil dati ako Katoliko, nakakanta ko siya. Sabi minsan ng critic, bakit si Brother Denmar pag may message, laging parang katulad ng pari? Sabi ko, walang pakilamanan ng style, ha? Walang pakilamanan ng style. Style ko to eh. Di ba? Oh. So, duktungan natin, fear God and give glory to Him. This doesn't mean as terror, mga kapatid, na, huy, matakot ka sa Diyos. Okay? But this is a reverence. Kung ang mga taga-Roma may banal na halik, tayo mga Adventist may banal na takot sa Diyos. Yan. So, but reverence rooted in the gospel to give glory to God means to acknowledge His righteousness and not ours, mga kapatid. No? Ito yung pagbibigay luwalhati sa Kanya ay pagkilala natin sa ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Hindi yung sa ating sarili. Madali, mga kapatid, i-claim ang mga bagay-bagay. Kaya sabi sa ating lesson kanina, work out your own salvation. Aba, tunog talaga, parang tayo talaga eh. Pero sabi ni Pablo, teka lang, verse 13. No, but God is working in you. Ayun naman pala eh. Oh? But God is working in you. Ibig sabihin, tayo ang gumagawa, pero ang totoo, ang Diyos ang gumagawa. Kaya minsan, let us ask ourselves, mga kapatid, did I give glory to God sa lahat ng ginagawa ko? Or ako lang gumagawa nito? Kasi mga kapatid, ganito eh. Faith is not just by confessing Jesus Christ is Lord and Savior. It is more than confession. It is living it. Isa sa buhay natin. Yung ating Panginoon Kristo ay hari, hindi lang personal Lord and Savior, kundi hari ng buhay natin. Sometimes we have to submit. Katulad ng ating kapatid kanina nagtanong sa akin sa lesson natin. Brother, minsan may temper ako. Abay, sapul. Sapul ang inyong maliit na lingkod. Bakit? Tanong nyo kay Brother Romel, pikunin ako nung ako'y Katoliko. Pikunin ako eh, nung ako'y Katoliko. Oh. So, dahil ako'y magagalitin, anong solusyon? Sabi niya sa akin, anong solusyon? We have to acknowledge God's sovereignty. Lord, itong buhay kong ito, kunin mo. Gawin mong sayo. Di ba may kanta? Ano sabi doon sa ating hymnal? Take it all. No? Kunin mo buhay na ito sa akin. No? Eh sabi ng ating hymnal eh. Hindi ko lang ma-remember yung verbatim pero ganun yung sinasabi. No? So, ang kasunod is, for His hour of judgment has come. Ano ba ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, mga kapatid, only those covered by Christ's righteousness stands in the judgment. And the judgment vindicates faith in Christ, not human effort. Ididiin ko to, mga kapatid. Just the vindication is what? Vindicates faith in Christ, not human effort. Lumag ang laganap sa ating church yung sinasabi nilang LGT. Do you know that? Ano ibig sabihin ng LGT?
Ang LGT, laging ginugulo ang theology. Laging laging ginugulo ang theology. Bakit? Kasi mga kapatid, ito maliwanag sa Bible na ang vindication of God's character is not by human effort. Hindi natin kailangang patunayan na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid. Hindi tayo kailangan ng Diyos para patunayan yung sa kanyang sarili. Ang Panginoon mismo ang standard ng kabutihan at pagiging matuwid. Amen? Hindi natin kailangan patunayan ng Diyos. Ang pinatutunayan natin sa ating sarili. Kasi tayo, mga kapatid, we are not omniscient. Hindi ko alam, mga kapatid, kung ano ang uri na pananampalataya na meron kayo. So, ano ang sagot? By human effort. Patutunayan ko, by human effort, yung aking faith. Kanino? Sa Diyos ba? Hindi. Alam na ng Diyos yun Alam ng Diyos kung nananampalataya ka o hindi. Ang hindi nakakaalam nun, yung tao. Yung kapwa mo believer. So, paano natin malalaman that you were covered by Christ's righteousness? By human effort. Kasi hindi mo naman malalaman Only God knows who are being covered by the robe. Nakita po ninyo sa kasalan yung wedding feast. Okay? Sino po yung nakabasa ng parable of the wedding feast? Yung parable of the wedding feast, yung hari ang nakadiskubre dun May lalaki kamo na hindi nakasuot ng pangkasal, ng robe. Tinanong niya, anong ginagawa mo dito? Hindi ka nakasuot. Hindi napansin nung mga kasama doon sa wedding feast. Bakit? Ang message, mga kapatid, it is only God who sees what we truly are. We cannot judge na itong taong ito makasalanan to. Kasi tayo mismo, mga kapatid, kaya hindi natin makita yon dahil makasalanan din tayo. So, wag natin sabihin na kaya sabi ng scripture, do not judge anyone. Bakit? Kasi tayo din mismo, mga kapatid, we are being judged. Okay? So, the hour of His judgment has come. Okay? At ang judgment na yan, mga kapatid, ang ibig sabihin, kinakailangan na ang isang tao, pag dumating si Kristo, blameless. Walang dungis. Hindi sinless, perfect. Tandaan, mga kapatid. Tandaan. Handa ko pong ipaputol yung 5 daliri ko. Pag may nabasa sa Biblia na ang tao magiging sinless perfect sa Bible. Pero pag wala, mananatili itong nasa kamay ko, syempre. Pero wala blameless. Even doon sa Revelation chapter 5 verse 8, they were robed in white, they are blameless. Bakit blameless? Tinabunan lang yung kasalanan pero nandyan pa rin. No? Kaya wala tayong mapagmamalaki sa Panginoon kasi tinakluban niya lang tayo. Ang nakikita ng Father ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, sa lesson, ano tungkol sa anong lesson? Sa ilaw. We are the moon and God is the sun. Hindi tayo magliliwanag kung walang araw, kung wala ang Diyos. So, we cannot say that we are the light of this world without the light of Jesus Christ. Kaya wala tayo may pagmamalaki sa Panginoon, mga kapatid. No? So, the second message of
the three angels' message. Ano daw yon mga kapatid? Babylon is fallen. Second angel followed and said, Fallen, fallen, the Babylon the great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. O, ito, traditional. Ano po ibig sabihin ng Babylon sa talatang ito? Ano ibig sabihin ng Babylon sa talatang yan, mga kapatid? O. Pag, pagka, pagka, pagka ang Adventist ang tatanungin, diretso sagot. Ano diretso sagot? Roman Catholic yan. Agad-agad. Roman Catholic. Babylon, mga kapatid, Babylon, yan. Tama, false teaching. Ano yung false teaching na yan? Oh, righteousness by works. Yung mga legalista. Bawal magluto sa araw ng Sabat. Oh, di wala kang kinain. Ano ba? Bawal kang maligo sa araw ng Sabat. Dapat to sa preparation day. Hindi mabaho ka. Oh. At sabi pa, walang papasok sa langit na hindi vegetarian. Oh. Ang nasa Bible, salvation by faith, hindi salvation by plate. Mga kapatid, ha? Oh. Righteousness without obedience. Ito yung nagsasabi, under na sila ng law. Pero ligtas, hindi sila under ng law, pero ligtas sila. Ano to mga to? One save, always save. Okay nang lumabag sa kautusan, ligtas pa rin. Di ba? Oh. Ano pa? Human tradition. So, tatlo. LGT, OSAS, Katoliko. Okay? Pinagsama-sama, di ba? Oh. Throughout Scripture, spiritual adultery refers from turning away from God's way of salvation to human substitute. Just like, mga kapatid, yung Tower of Babel. Yung Tower of Babel is symbolically tumutukoy, mga kapatid, sa kagustuhan ng taong higitan ang ating Panginoong Diyos. Gayon din ang tao, nowadays, hindi na kumikilala sa Diyos. Napakarami. Hindi kumikilala sa Diyos ngayon. No? Bakit? Meron ng AI. Ingat kayo dyan. Okay? Alam nyo, mga kapatid, merong study na yung paggamit ng AI ay nakaka-shrink ng utak kasi hindi na nag-iisip. Okay? So, wag tayong aasa sa AI or sa ChatGPT. Okay? Now, ano naman ang third angel's message? Warning against the beast. Okay. So, ang second message is about false teaching or false righteousness. Yung pagmamalaki ng tao, no? Ano naman ang third angel's message? Okay. Wala. Wala. Okay. Ang third angel's message, mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin ng beast? Ito. Diretso sagot na naman. Ano na naman yung beast? Ano yung beast dito? Roman Catholic. Hindi Ang beast, mga kapatid, yan, mga kapatid, it's either si Satan or tayo mismo. Tayo mismo. We are beast. Nagiging halimaw tayo. Bakit, mga kapatid? Kasi, ito binibigay ng Bible. Self-righteous. Okay? Salvation through obedience to the law. Obedience rooted to fear and compulsion, not by faith. Yan. Maraming nagtuturo niyan. Pag hindi ka nangilin ng Sabat, papatayin ka sa Sunday law.
Ganun ba yun? Ganun ba yun? Oh, ganun pala yun. So, loyalty to a counterfeit gospel. Those who receive the mark rely on their own system of righteousness. So, ang mark of the beast, bukod sa pagiging Sunday, yung authority ng tao ang itinataas, ang binabanggit din dito mga kapatid ay yung pagmamataas din ng tao sa kanyang sarili na kaya niyang iligtas sa ganang kanya. Di ba? Ang Sunday, authority ng tao. Ang self-righteousness, pagtataas sa sarili. Ano nakita ninyo? Pareho, di ba? Human-centered, mga kapatid. That is the mark of the beast. Aside from Sunday, which is prophetically accurate in context, pero may context din siya na false righteousness, yung pagtataas ng sarili. Kaya ang pinakaunang itinuturo, mga kapatid, sa Bible students ay humility. No, humility. Kailangan marunong tayo magpakumbaba. Kaya inumpisan ni Apostol Pablo yung ating pag-aaral sa lesson. Magkaroon tayo ng kaisipang gaya ni Kristo. Kasi we cannot do whatever we want to do without God in our hearts, mga kapatid. Kahit anong gawin natin, it will be vain o walang kabuluhan. So, verse 12. Eto na. Paborito natin to. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Lumilitaw talaga, parang in face value, lumilitaw parang salvation by works. No. This is not salvation by works. Bakit? Ang sabi diyan, they keep the commandments because they are justified. Iniligtas ka muna bago ka sumunod. Hindi sumunod bago naligtas. No? Kasi ang kaligtasan ay bunga, mga kapatid, ng ating kaligtasan, no? Yung pagsunod. So they have the faith in Jesus, meaning yung faith ng ating Panginoon, hindi to galing sa atin. Galatians 2:20. Ang pananampalatayang aking kinabubuhay ay ang pananampalataya ni Jesus na nagmahal sa akin. So yung faith natin ay hindi galing sa Diyos. Ay hindi galing sa ating sarili, kundi galing sa Diyos. It is a gift from God, mga kapatid. So no one can boast. So obedience flows out of justifying grace, not human merit. So to accept Christ's righteousness is to react, to reject the beast counterfeit. No? Pagtanggap sa righteousness Kristo, tatanggihan natin yung ating sarili. So, paano natin mako-connect lahat ito sa righteousness by faith? How all these three angels' message connect to the righteousness by faith? Number one, paglagumi natin, mga kapatid, everlasting gospel is justification by faith. Christ's righteousness alone saves. Second angel, the fall of Babylon, rejection of false systems, salvation, and human-centered righteousness. Third angel, message, final separation between those who trust Christ's righteousness and to those who trust human authority and self-righteousness. Nakita niyo, mga kapatid? Kaya, ang sabi ni Ellen White, tama siya, the message of justification by faith is the third angel's message in verity. Diba? Nakita po ninyo yung wisdom na binigay ng Panginoon kay Ellen White. Yung three angels message pala, mga kapatid, it is not only about the Sabbath. It is not only about the warning against Sunday keeping, but it is also a warning to us na wag nating itaas yung ating sarili more than God.
It is a humbling message. It is a timely message, mga kapatid, sa atin na today, bakit feeling ko, lahat ng bagay sa mundo, may pera, may trabaho, lahat nasa atin na. Pero bakit kulang pa rin? Just because what we lack today ay yung presence ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Dahil lagi nating pakaisipin, mga kapatid, sa araw-araw nating buhay, nakikita natin yung ating sarili. Tulog, trabaho. Naisip natin tayo lang ang gumagawa. No. Kasama natin ang Diyos. Huwag niyong kalimutan yan, mga kapatid. Kasama natin ang Diyos. So, by that, mga kapatid, maiisip natin na without God in our lives, mga kapatid, there is no contentment. There is no completion. There is no accomplishment. Bakit? Kasi yung Diyos mismo na nagsusupport sa atin, siya mismo, mga kapatid, na naig sa kasamaan, tumalo sa kasalanan, at siya mismo, mga kapatid, nagsisimbolize ng tagumpay at ng kasiyahan. Kaya sabi sa Biblia, pag tayo nasa langit na, wala nang paghihirap. Sa ngayon, meron pa. Pero sa darating, wala na. No? So the message of justification by faith is the third angel's message in verity, according to Ellen White. Conclusion. So the three angels' message are not legalistic, mga kapatid, or fear-based. Yung nananakot tayo about Sunday law. No? Huwag ganun. So, they are the final global proclamation of God's gospel of grace. Number one, announce the everlasting gospel, express false gospel, and warn against trusting human-centered righteousness, mga kapatid. So therefore, a Christian cannot truly understand the three angels' message without understanding righteousness by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. So, bilang tayo mga Adventist, dapat nating malaman ano ang pinakamensahe ng three angels' message. It's not the Sabbath. It's Jesus Christ. Isa lang ang message ng Bible. Isa lang ang message ng Bible. From Genesis to Revelation, it's Jesus Christ. The good news or the gospel itself is Jesus Christ, mga kapatid. No? So, we do not earn salvation by our obedience. For salvation is the free gift of God to be received by God. By obedience is the fruit of faith. According to Ellen White, Steps to Christ, page 61. So, magalit man sila, pero ito ang totoo. Ito sinabi ng propeta. Ano sabi ng propeta? We do not earn salvation by our obedience. Does it mean hindi na tayo susunod? Susunod pa rin. Pero we understand na yung pagsunod, mga kapatid, wala tayong magagawa kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Naalala nyo, mga kapatid, yung aking debate kay Erwin de la Cruz? Ang sabi ko, patutunayan kong perpekto kong nasusunod ang kautusan sa tulong ni Kristo. Sa tingin nyo, sino nanalo? Di ba? Lagi niyang tanong, Brother Denmar, ikaw ba nagkasala na? Ano sagot ko? Hindi. Sa tulong ni Kristo. Next question. Sabi niya, so hindi ka lumalabag sa kautusan? Hindi.
Sa tulong ni Kristo. Kasi nga, mga kapatid, kung sa ganang akin, hindi ko magagawa 'yon. Pero sa tulong ni Kristo, magagawa natin. Okay? Hindi 'yun pagsasabi na LGT. Hindi LGT 'yon. No, kundi sa highlight, mga kapatid, yung sa tulong ni Kristo, itinataas natin o kinikilala natin, ina-acknowledge natin yung kakayahang gawin ng Diyos sa ating buhay. No? So muli po, mga kapatid, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, nagpapasalamat sa inyo sa inyong pag-imbita sa akin. Meron po akong nais lang i-promote bago po ako magtapos, mga kapatid. No? Kasama ko po si Brother Angelo Peria. No? Maraming salamat. Pinapasalamatan ko si Brother Angelo Peria, mga kapatid, sa pagdadrive niya sa atin ngayong umagang ito ng Sabat patungo dito. Yan. Siya po ang aking treasurer, mga kapatid, sa 3A Media. No? Ano ba ibig sabihin ng 3A Media? Ang ibig sabihin ng 3A Media ay Three Angels Message Endeavors Dedicated in Action. Ito po, mga kapatid, ay apologetic group na itinayo ni Pastor Chris Bacalares noong pandemic era na lumaganap sa Mindanao at ngayon, mga kapatid, ay pinasimulang palaganapin o palalaganapin pa lang ng inyong pong maliit na lingkod dito sa Luzon. No? So, ako po, mga kapatid, na tumatayo sa inyong harapan, ang siyang kanilang iniluklok na presidente sa Luzon chapter ng 3A Media. No? So, yan. So, kami po, mga kapatid, sa ngalan ng 3A Media or ng Three Angels Message Endeavors Dedicated in Action, si Brother Angelo, yung aking treasurer. Yan. Ang ating Vice President doon for Administration, si Brother J.B. Chris Kapinig. Ang ating VP Religious, si Brother Ernesto Camposano Jr. Ang ating VP Social, si Brother Modesto Sobieto. Secretary natin si Brother Mark Lester Dura. No? At syempre yung ating advisors, no? Nandiyan si Pastor Eris Dave. Nandiyan si Pastor Bujorn Capiendo. Nandiyan si Pastor Ryan Martinez. Nandiyan si Pastor Melvin Hamora. Nandiyan, di ba? Sama-sama, di ba? Nandiyan si Pastor Aldrin Calosa. Nandiyan si Pastor Jomel Arsenal. No? Sino pa? Nandiyan si Pastor Mike Entero. No? Si Pastor Rafi Dadale. Okay? Sino pa? Si Pastor Paul Belenario. O magkakasama mga Batikan, no? Na mga defenders, defenders ng ating church, no? So, kami po ay magkakaroon, mga kapatid, ng basic biblical Greek seminar. Weekly sessions. Sino po sa inyo, mga kapatid, ang interesadong matuto ng Greek? Biblical Greek. Yan. So, lapitan nyo lang mamaya si Brother Angelo, yung pogi. Ayan. Ayan. Pogi yan, mga kapatid. Sabi niya sa akin kanina, kailangan daw may pangit sa amin para may ma-recognize sa pogi. Inaamin ko na, siya na po ang pogi. Naamin ko na po, siya na po ang pogi. No? So, lapitan niyo po siya mamaya, ililista natin yung pangalan, yung Facebook niyo, sasama natin kayo sa weekly sessions natin. No? So, meron tayong mga lectures doon na makapagpapalago ng ating knowledge about sa ating doctrines. No, actually, meron po kaming ginagawang 10 days of prayer din sa grupo. Devotionals, ganyan. No? So, bukod doon, mga kapatid, baka may nagdanais sa inyong mag-aral ng theology. However, this is not institutionalized.
Kasi ang Philippine International Institute for Advanced Studies ay hindi ho natin church school. Huwag kayong malito, PIAS yan. PIAS, but not institutionalized sa atin. Independent po siya. Pero ang mga professors diyan ay mga Adventist. No? So, ang inyo pong malita lingkod, nag-graduate diyan sa PIAS. So, para po sa mga nais, mga kapatid, again, lapitan nyo yung pogi doon. Sabihin nyo sa kanya, mga kapatid, at malugod namin kayong tutulungan kung papaano ang proseso ng pagpasok sa theology. Ngayon, mga kapatid, tanong, personal ba to or online? Pwedeng online. Mga kapatid, So, iyon, ang inyo pong maliit na lingkod. Muli po, ako ay nagpapasalamat sa inyo at nawa hindi ito ang una at huli nating pagkikita, mga kapatid. No? So, bilang pagtatapos, dalangin ko na kayo ay manatili sa misteryo ng ating pananampalataya. Na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, at mga kalingkod kay Kristo, ay maganda na dahil si Kristo ay malapit nang dumating. Maraming salamat po and happy Sabbath and God bless sa ating lahat mga kapatid.